Isa pong pinagpala sa bawat isa po sa atin. Amen. Purihin po natin ang Diyos. Amen. Alam niyo po mga kapatid, napakasarap po sa pakiramdam when you are sharing the good news. Kapag ikaw po ay nagbabahagi po ng mabuting balita po mga kapatid, when you are encouraging people, inspiring people po mga kapatid, nagpapalakas ka ng ibang mga tao. At kapag po ay sinusunod mo po, nagagawa mo po yung kalooban po ng Panginoon, there's something inside of you, yung kasiyahan, kagalakan po, joy na nagmumula po sa Panginoon. Amen. Kaya po mga kapatid, tayo po sa pamagitan po nito, sabay-sabay po tayong matuto po ng salita ng Panginoon at sa gayon po ay ibahagi din po natin sa mga tao sa biyaya po ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Ngayon po gusto kong ibahagi po sa inyo ngayon 10 tips on how to lead a Bible study, kung paano po mag-lead ng Bible study po mga kapatid. Number 1 po mga kapatid, don't be scared. Huwag ka pong matakot kapag ikaw po ay magsisimula o magli-lead po ng Bible study po mga kapatid. Amen. Hindi mo kailangan na maging mahusay ka, maging magaling ka, or alam mo na lahat po mga kapatid. Yung Greek, yung Aramaic, yung Hebrew, amen, yung historical background, or maging from Genesis to Revelation, alam mo na lahat po yan. Hindi mo kailangan po mga kapatid. Remember, gagamitin ka lang pong instrumento ng Panginoon, a vessel of His love, a vessel of His power po mga kapatid. And that's why don't be scared kapag ikaw po ay magbabahagi o mag-start ka ng Bible study po mga kapatid. Amen. That's number 1. Ito po mga kapatid on how to lead a Bible study. Kumustahin mo na muna po yung iba Bible study po mga kapatid. Maging normal lang po yung pag-uusap po ninyo. Amen. Remember that you are building a relationship po mga kapatid. You focus on the connection. Amen. Sapagkat when you focus on the connection, amen, it demonstrates how you value them at mararamdaman nila po yun. Amen. That you value them. Amen. And that's why maging normal lang po yung pag-Bible study, yung pag-uusap po ninyo. Amen. And that's number 2 po mga kapatid. And number 3, you begin with prayer and worship. Pagsimula ka po ng panalangin. Amen. Amen. You ask the guidance of the Lord. You ask the leading of the Holy Spirit kung ano nais ng Panginoon. Matutunan po ninyo. Amen. Sa inyong pag-aaralan mula sa kanyang mga salita. Amen. Salita po ng Panginoon. Number 4 po, reading the Holy Scripture. Amen. Pwede rin po, dito ay ikaw munang umpisa magbasa ng salita ng Panginoon. After mong magbasa, sila naman po mga kapatid. O kaya naman po, sabay-sabay po kayong magbasa ng salita po ng Panginoon. Amen. And that's number 4 po, reading the Holy Scripture. And number 5 po mga kapatid, start the Bible study. Ideally, mga 20 to 30 minutes po ang pag-Bible study mga kapatid. Dapat hindi po maging matagal. Amen. Sapagkat po ay para mabigyan po ng oras yung bawat isa, amen, na makapagbahagi po ng saloobin po mga kapatid, ng kanya-kanyang saloobin. Amen. That's number 5. Ideal at 20 to 30 minutes po ang pag-start po ng Bible study. Amen. And number 6 po mga kapatid, on how to lead the Bible study po mga kapatid, you just ask question. In a group discussion po mga kapatid, pwede ka po magtanong po dito. Amen. Mga 2 o 3 katanungan po, 2 or 3 question po mga kapatid. Na halimbawa na lang po ay ano yung natutunan? Ano yung natutunan mo? Amen. Sa inyong pinag-aralan mula sa salita ng Panginoon. Number 1. Number 2 pong katanungan po mga kapatid, base sa inyong pinag-aralan, amen, meron ka bang karanasan na may uugnay mo sa iyong buhay mula sa salita ng Panginoon? That's number 2. And number 3 po mga kapatid, paano mo ito may i-apply yung pinag-aralan, ang salita ng Panginoon sa iyong buhay po? Mga ganun pong mga tanong, 2 or 3 question, pwede mo pong itanong in a group discussion po mga kapatid. Amen. Remember po mga kapatid, in group discussion, magkakaiba po dito yung opinion and belief po ng bawat isa. Amen. And you need to respect that. Amen. Na ikaw po ay nag-lead po ng Bible study. Amen. Na pinagkatiwalaan po ng Panginoon na para maintindihan po nila ang salita po ng Panginoon. You ask the guidance of the Lord kung ano po yung i-response mo, tamang pananalita. Amen. Humingi ka sa tulong po ng Panginoon. Amen po, ng karunungan po ng may pagmamahal na nagmula po sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. And number 7 po mga kapatid, you keep it biblical po mga kapatid. You just focus on the context. Yes, magkakaiba po yung ideas, yung opinion po, yung salubin po ng bawat isa. But by the help of the Lord, the leading of the Holy Spirit po mga kapatid, you keep it biblical. You just focus on the context po, dun sa pinag-aaralan po niyo mula sa salita po ng Panginoon. Amen. That's number 7 po mga kapatid. Number 8 po mga kapatid, on how to lead the Bible study, give them task. Hindi lang po yung pag makikita po kayo, mag-aaral po kayo ng salita po ng Panginoon. Amen. You give them task. Nagaya po pagising po nila pag umaga, mananalangin po sila, sabayan po nila na magbasa po ng salita ng Panginoon at least 1 chapter. O kaya naman po, bago po sila matulog, amen, na mananalangin po sila, sabayan po nila magbasa ng salita ng Panginoon at least 1 chapter din po. Amen po mga kapatid. And that's number 8, give them task. And number 9 po mga kapatid, close in prayer. You ask them a prayer request kung anong nais nilang ipanalangin. At isa din po ito
itong way upang malaman mo po kung anong mga saloobin po nila. Amen. At para po malaman po nila at makita po nila ang pagkilos po ng Panginoon through prayer po mga kapatid. And that's number 9. And number 10 po mga kapatid, sa lahat po ng pinag-usapan po ninyo, you keep it secret po mga kapatid. Amen. Keep it secret po lahat po ng pinag-usapan po ninyo. Amen. Po mga kapatid, that's 10 tips on how to lead a Bible study. Number 1 po, don't be scared. Number 2 po, kumustahin mo na muna po. Number 3, you begin with prayer and worship. And number 4 po mga kapatid, reading the Holy Scripture. Number 5, start the Bible study, ideally 20 to 30 minutes. And number 6, just ask question. And number 7 po mga kapatid, keep it biblical. You just focus on the context. And number 8 po, give them tasks. And number 9 po mga kapatid, close in prayer. And number 10, keep it secret po mga kapatid. I hope and I pray na marami po tayong natutunan po on how to lead a Bible study. Amen. Huwag po tayong matakot. Amen. Sa pag-Bible study po, magsimula po tayo. Kaya magbabahagi po tayo ng salita ng Panginoon. Mag-evangelize po tayo. Remember this, nasasamahan po tayo ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Amen. I pray nawa po itong mga natutunan po natin ngayon. Amen. Ma-apply po natin sa tulong po ng Banal na Espiritu. Amen. Like we can share it to our friends. You can share it to your friends, relatives in your family po para po tayo sabay-sabay po tayo matuto po. Amen ang salita po ng Panginoon. Amen po mga kapatid. And kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, amen, you can subscribe it now and hit the notification bell para lagi kang updated every time I post new video. Maraming salamat po mga kapatid. Hanggang sa susunod po ulit ng pagbabahagi. Amen. Kaalaman. Amen. Mga encouragement na nagmumula po sa Panginoon. Salamat po and have a blessed day.